Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Isang lihim na operasyon mula langit. 6 na B-2 stealth bombers ng Amerika ang lumipad ng halos 37 oras nang hindi napapansin para tamaan ang pinaka-sensitive at pinaka-lihim na nuclear sites ng Iran. Sa ilalim ng bundok, gaano kalalim ang kailangan para sirain ang isang planta ng uranium? At paano ito ginawa ng US gamit ang pinakamalakas nilang bomba? Alamin natin ngayon. Una, silipin muna natin ang mga nuclear sites ng Iran. May 3 pangunahing pasilidad ng Iran na nuclear-related. Una, Fordow, isang uranium enrichment facility na nakatago sa loob ng bundok malapit sa lungsod ng Qom. Pangalawa, Natanz, isa pang uranium enrichment site, mas malaki kaysa Fordow. Pangatlo, Isfahan, dito hindi ine-enrich ang uranium, kundi kinokonekta ang yellow cake uranium papunta sa uranium hexafluoride gas o UF6, critical sa nuclear fuel cycle. Ito ang mga target ng airstrike ng United States noong gabi ng Hunyo 21. Ang Fordow ay tinatagong mabuti. Naka-underground ito, mga 80 hanggang 90 metro ang lalim sa loob ng granito na bato ng bundok para protektado sa bombing. Ganoon din ang Natanz at Isfahan. May mga bahagi sila na nasa itaas ng lupa, pero yung pinaka-importanting pasilidad gaya ng enrichment halls at advanced centrifuges, lahat yan ay underground din, kaya kailangan ng Israel ng tulong mula sa Amerika. Dahil tanging US lang ang may kakayahan na gumamit ng MOP or Massive Ordnance Penetrator, GBU-57, isang napakalaking bomba na kayang sirein ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang GBU-57 MOP ay isang 13,000 kilogram na bomba na kayang tumagos sa 80 metro ng concrete, 60 metro ng lupa, 3 hanggang 6 na metro ng granite rock. Pagkabagsak nito, ang bombang ito ay may delayed fuse na magpapasabog ng 2,400 kilogram ng high explosives once na maabot ang tamang lalim. At tandaan, ang Fordow ay nasa lalim na 80 hanggang 90 metro, kaya posibleng hindi ito tuluyang nasira. Pero ito lang ang bombang pwedeng tumagos ng ganun kalalim. Paano nila ito ginawa? 6 na B-2 Spirit stealth bombers ang lumipad mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri, US, noong gabi ng Biyernes. Lumipad sila papuntang kanluran, tumawid ng Pacific Ocean, at dumiretso sa Iran. Walang stopover sa mga base gaya ng Guam o Diego Garcia. Sa halip, gumamit sila ng aerial refueling habang nasa ere. Imagine that. Non-stop 37-hour round-trip mission. Bawat isa ay tumawid ng mahigit 11,400 kilometro. Paano sila nakapasok sa Iranian airspace? May 2 ruta. Una, dumaan sa Persian Gulf, Strait of Hormuz. Pangalawa, o dumaan sa Balochistan Province ng Pakistan. Alalahanin, Hunyo 18, ilang araw bago ang strike, nagmeeting si Donald Trump at ang Pakistani Army Chief Asim Munir sa White House. Coincidence ba nanto o part ng secret coordination? Ang Iran ay may air defense system sa Persian Gulf at Pakistan border, pero mas maraming anti-air defense sa Persian Gulf side kasi nandiyan ang mga US bases. Sa border ng Pakistan, hindi ganon kalakas ang defense dahil mababa ang threat level mula sa bansang iyon. At ang B-2 Spirit ay stealth aircraft, ginawa para hindi makita ng radar. Kahit makita ng radar, halos wala pang system sa mundo ang nakakasira sa kanya during live combat. Ang B-2 ay lumilipad ng sobrang taas, halos 12 kilometro o 39,000 talampakan. Tapos binibitawan ang GBU-57. Wala itong engine, kaya gravity lang ang bumibilis dito habang bumabagsak. May built-in GPS ang bomba na nag-guide gamit ang tail fins para maging precise ang target. Kapag bumagsak, sobrang bigat nito kaya nagkakaroon ng extreme kinetic energy na nagpapalalim ng penetration. Ayon sa ilang balita, may control na ngayon ang Israel at US sa Iranian airspace. Ayon na rin mismo kay Donald Trump, dahil ito sa mga recent clashes sa pagitan ng Israel at Iran,
kung saan unti-unting na-degrade ang Iranian air defense systems, lalo na sa western side. Pero sa southern at southeastern Iran, mas mahina pa rin ang depensa, kaya doon sila dumaan. Even India and nearby countries in the Indian Ocean hindi nakita ang mga B-2 stealth bombers sa kanilang radar habang dumaan ito sa ere papunta sa Iran. Ito ang detalye kung paano tahimik, mabilis at matindi ang naging operasyon ng US. Isang show of force at strategic precision. Isang reminder ito kung gaano kalalim at kalawak ang military capabilities ng US at Israel pagdating sa covert operations, lalo na laban sa bansang may ambisyong mag-develop ng nuclear weapons. Kung sa tingin mo ay lumalala na ang tensyon sa Middle East, baka tama ka, kaya huwag kang bibitiw sa mga susunod naming analysis. At bago po tayo magtatapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Maraming salamat po sa inyong panunood at ang hindi ninyo pag-skip sa mga patalastas ay malaking tulong na sa aming mga content creator. Like, share, at i-follow ang channel para updated ka palagi sa mga nangyayaring hindi mo makikita sa mainstream news. Kita-kits sa next video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.